Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Tubal, 49 anyos, driver ng mga truck dito sa Kalakhang, Maynila. Bumabiyahe po ako lagi ng buong Luzon. Sumulat po ako dahil itong binata kong anak may kakaiba po sa kaklase niya na palagi niyang kasama dito sa bahay namin. Tuwing umuuwi po ako dito sa inuupahang bahay namin, palagi kong nakikita siya na may kasama na isang binatang lalaki na may katangkaran, moreno at may itsura naman. Itong binatang kasama lagi ng anak ko dito sa bahay, palagi ko po siyang napupuna sa ginagawa niya dahil tuwing daraan po ako sa may harapan nila, habang nasa may upuan sila sa may sala, gumagawa ng assignment nila. Iba po ang mga tingin niya sa akin at ang nakakatindi pa, hawak po niya talaga palagi Sir Will ang ano niya habang tinitignan niya po akong naglalakad ako. Opo, tama ang narinig ninyo. Palagi niyang hawak ang bagay na nagbibigay ligaya sa ating mga lalaki Sir Will kapag pinapaligaya natin ang sarili natin sa kwarto. Ang tinutukoy ko po ay ang bagay na hinahanap lagi ng mga bakla sa panahon ngayon. Nasita ko na yan dati pa sa bagay na yan, kaso namumuro na nga po siya ngayon. Nung una inalis niya ang kamay niya dahil sa pagpuna ko. Pati nga yung anak ko na lalaki sinabihan na rin siya na huwag maggaganon tuwing daraan ako sa harapan nila at huwag susundan ng mata niya ako kapag dumaraan ako patungo sa may kusina kapag bagong dating po ako mula sa pagdadrive ng truck. Hoy Carlo, huwag kang magaganyan sa harap ni Papa. Kasi baka mapagalitan ka. Tsaka huwag mong tinitignan ng ganyan si Papa habang hawak mo yan. Ano ka ba? Bakit ka ba nagaganyan, Carlo? Matanda yan sa'yo. Huwag mong ginugood time si Papa ko ng ganyan. Dito ka na lang mag-focus sa assignment natin. Ilayo mo nga yung mga tingin mo kay Papa ko. Carlo ha? Huy, Carlo. Huwag mo siyang titignan o susundan ng tingin mo kapag papunta siya sa may kusina. Malalagot ka kay Papa niyan. Uwi ka po ng anak ko noon kay Carlo. Rinig na rinig ko po yun habang tinatanggal ko ang sinturon ko. Sinasabit ko po sa may likod ng pinto sa kwarto ko. Subalit, pagsabit ko po ng pantalon kong maong sa may bintana, dahil naka-boxer short na lang po ako noon, biglang bumukas ang pintuan sa may kwarto ko. Bumungad po bigla sa may pintuan si Carlo at tulala itong nakatingin sa may legs ko na mabalbon. At tumaas pa po ang direksyon ng tingin niya papunta sa may gitna ng katawan ko. Noong isasabit ko na ang t-shirt na puti na suot ko, nakakatanggal ko lang noon, bigla pong nanatili ang direksyon ng tingin ng mata niya sa may gitna ng parte ng katawan ko, Sir Will. At unti-unting tumaas na nga po ang mata niya patungo sa posisyon kung saan po naroon ang mata ko sa mukha ko. Parang iba na po ang nararamdaman ko nito. Bakit tulala ang binatang ito habang nakatayo siya dyan sa may pintuan ng kwarto ko? Naramdaman ko po na may kakaiba sa binata na ito na kaklase ng anak ko. Inosente po ang mga tingin niya na animoy ngayon lang po siya nakakita ng katawan ng isang batak na truck driver na kagaya ko. Hindi po siya bumibitiw ang mga mata niya sa pagtingin sa mata ko. Dito na po ako nagsalita. May kailangan ka? Bakit ka nandito? Alam mo nang nagbibihis ang tao. Ano kailangan mo? At sa pagsasalita ko, bigla po siyang tumalikod at naglakad paalis, ngunit nag-iwan ulit siya ng isang tingin sa akin noong nakakalayo-layo na po siya. Isang tingin na napaka-inosente bilang sa isang binata na kagaya niya. Naglakad ako at pumunta ako sa may pinto ng kwarto ko upang tignan siya kung saan siya pumunta. At nakita ko po nandoon na ulit siya sa may tabi ng anak ko. Gumagawa na nga sila ng assignment nila. Naisip ko bakit hindi niya sinagot ang pakikipag-usap ko sa kanya. Wala ba siyang respeto? Hindi marunong sumagot sa nakakatanda sa kanya. At noong mga bandang alas 5:30 na ng hapon, noong pauwi na po siya, naglilinis ako noon ng truck ko sa may tabi ng kalsada. Dumaan po siya bigla sa may likod ko at pumunta po siya sa may gilid ko. Dumampot siya ng tuwalya at towel na ginagamit ko noon pampuna sa gulong ng truck.
At pakapulot po niya ng towel na medyo basa noon, pumunta po siya sa harapan ng salamin ng truck ko. At nagpunas po siya ng salamin. Inaalis niya yung mga alikabok na hindi ko pa nalilinis noon. Doon na po ako nagtaka sa kanya. Habang nagpupunas siya, Sir Will, may ginagawa siya na di ko maintindihan. Tumitingin-tingin ang mata niya sa mata ko at bigla siyang yuyuko sa may sinturon ng pantalon niya sa may gitna ng katawan niya sa may ibaba, at ititingin niya ang mata niya doon at ibabalik ang direksyon ng mata niya sa akin. Patuloy po niyang ginagawa iyon na animoy pinapasunod niya ang mata ko na tumingin din po ako sa ibaba ng sinturon niya. Akala ko sinturon ang tinuturo ng mata niya, ngunit mali ako. Yung nasa ibaba pala nito na animoy matindi na po pala sa galit, Sir Will. Kitang kita ko po iyon. Ang ginawa ko, ang sabi ko, "Ano bang ginagawa mo, ha? Tutulong ka ba sa akin magpunas ng salamin? O may iba kang nais ipahiwatig, ha? May iba ka bang motibo, ha? Bakit nagkakaganyan ka? Ano akala mo sa akin? Mamamanga ako dyan sa pinagmamalaki mo? Baka gusto mo pakitaan pa kita. Ikaw ang magulat." Dito na po niya, Sir Will, binitiwan ng towel na hawak niya at diretso siyang umakyat sa loob ng truck ko. Isinarado niya ang pinto ng truck at pagtingin ko doon sa may harapan ng salamin kung saan ako naroon, ang bawat hapyaw ng mata niya na nakatingin sa akin animoy nagsasabi na sumunod din po ako. Pumasok din daw po ako sa loob ng truck ko. Pasalamat talaga siya noong mga oras na ito dahil mahaba ang pasensya ko sa mga kabataan na may kakaibang inuugali. Naisip ko ang anak ko na si Tonton, bakit ganito ang kaklase niya? Uuwi na lang, gumaganito pa. Bakit parang may tama ata ang binata na ito? Ganito ba ang mga nagiging kaibigan niya? Wika ko sa loob-loob ko. Spoiled brat ba tong binata na pumasok sa truck ko? Anak ba ito ng may kayang pamilya? At nagagawa niya lahat ng nais niya sa pamamagitan ng tapang ng mata niya? Kung bakla siya, hindi naman siya galaw bakla. At kung bakla man talaga siya, lalong hindi po ako pumapatol. Nabadtrip po ako, Sir Will. Bigla ako sinumpong ng toyo ko. Binuksan ko ang pintuan sa may driver's seat at kinausap ko siya. "Hoy, ikaw binata ka. Bumaba ka nga sa truck ko. Bakit ba nandyan ka sa loob, ha? Bumaba ka dyan." Subalit sumagot po siya. "Ngayon pinapababa mo ako? Pero noong lasing na lasing ka doon sa may clubhouse, sa may Pasay, pinaakyat mo ako dito. Diba? Pinaakyat mo ako dito nung mga panahon na yon. Ang sabi mo, dito lang ako." "Ano? Anong clubhouse ang pinagsasabi mo?" "Eh di yung clubhouse na pagmamay-ari namin doon sa may Pasay." "Clubhouse, Nino?" "Sabi ko, clubhouse na pagmamay-ari ng pamilya ko doon sa may Pasay. Doon sa may Paddy's Point, sa taas ng Seymour. Doon kita nakita. Doon mo ako pinaakyat dito sa loob ng truck mo. Ang sabi mo, bantayan kita, pati ang truck na ito dahil lasing ka." "Lasing? Ako maglalasing? Hoy binata ka, hindi ako pumupunta ng clubhouse, ha. Huwag kang gumagawa ng kwento, ha." "Hindi ako gumagawa ng kwento. May video pa nga ako dito sa cellphone ko, eh. At nagtanggal ka pa ng mga damit mo. At binuksan mo ang aircon ng truck, sabay sarado ng kurtina ng bintana at nandoon ako sa loob noon. Dahil sabi mo ang init. Nasa tabi mo ako nito at pinagmamasdan lang kita. Noong itaas mo ang paa mo sa may manibela at nakatulog ka na naka-boxer shirt ka na lang noon sa loob ng truck mo. Ipinatong mo pa nga ang paa mo sa may manibela at nakita ko ang lahat sa'yo. Langibabaw ang sikreto mo. Ang ipinagtataka ko, bakit mo yun ginawa? Hindi mo ba alam na ang isang kagaya ko na binata ay wala pang alam sa mga ganon? Unang beses kong makakita ng ganon." "Anong unang beses? At ano bang nakita mo?"
At saka bakit may video ako dyan sa cellphone mo? Walang hiya ka? Sinamantala mong pagkakataon na lasing ako, tapos nag-video ka. Mali ka. Hindi ko sinamantala. Ebidensya ko ito. Dahil mula nun, binago mo ang sarili ko. Nagdududa na ako sa sarili ko. At alam mo ba, dahil dun sa mga nakita ko sa'yo, naapektuhan ako. Hindi na ako nagkakagusto sa babae. Dahil dun, palagi na lang itong video ang pinapanood ko. Ang video mo, na pinagpala ka at gifted ka pala. Bakit ganito na ako? Bakit hinahanap-hanap ko yan? Ikaw. At noong kanina, nakita kita sa kwarto mo. Ikaw pala ang tatay ng kaklase ko, na anak mo. Nagsasampay ka ng pantalon mo sa may bintana. Bakit sobrang saya ko? Bakit parang sumisigaw ang puso ko? Sumisigaw ang buong pagkatao ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ikaw ata ang hinahanap nito. Bakit ganito na ako? Ano bang ginawa mo sa akin? At gustong gusto kitang makita. Lalo na yan. Anong makita? Makitang mukha mo? Bakla ka? Hindi ako bakla. Pero bakit nung pinabantay mo ako sa'yo sa loob ng truck mo, noong lasing na lasing ka, bakit manghang-mangha ako dyan sa ano mo? At hindi lang yan, poging-pogi na ako sa'yo. Pinagmamasdan kita noon habang tulog ka. Hindi ko alam yung mga sinasabi mo ha. Mga pinagsasasabi mo. May video nga ako. Ito, hindi ka pa rin naniniwala. Sabi mo nga noon habang tulog ka at nasa gilid mo ako, sabi mo, bakit walang babae sa loob ng Paddy's Point ng clubhouse namin? Bakit hindi ka ba gustuhin? At ang sabi ko naman sa'yo, walang babae doon kasi nagkamali ka ng pinuntuan ng clubhouse. Yung branch na yun ay hindi para sa mga lalaki. Para yun sa mga bisexual na mga lalaki. Hindi sa kagaya mo na straight. Anong bisexual ang sinasabi mo? Bisexual, ito yung mga lalaki na hindi halata na bakla, pero lalaki rin ang gusto nila. Maagaya nila yung gusto nila. Tama palang hinala ko sa'yo eh. Bakla ka. No, mali ka. Hindi ako kagaya nila. Ang bata ko pa, hindi ko nga alam kung ano tong nangyayari sa akin ngayon eh. Bakit ba ako habol ng habol sa'yo? Anong hindi mo alam? Bumaba ka dyan sa loob ng truck. Umuwi ka na doon sa inyo dahil nagtitinginan ng mga tao sa atin. Akala nila may inaaway akong binata dito sa loob ng truck. Bumaba ka dyan. Ikaw na binata ka, bumaba ka. Umuwi ka na sa inyo. Hindi ako bababa dito. Hindi mo ako pinagbibigyan sa gusto ko. Ano bang gusto mo? Bababa ako. Pero ibigay mo sa akin ang palad mo. Patingin ako ng palad mo. Palad ko? Ano bang gagawin mo sa palad ko? Gusto ko mahawakan ulit ang palad mo kasi nung hinolding hands mo ako doon sa loob ng truck, nung nagpabantay ka sa akin, first time ko yun eh. At hinahanap-hanap ko na mula noon ang kamay mo. Miss ko na yan. Miss ang mukha mo. Hindi ako nakikipag-holdingan sa lalaki. Anong hindi? Buong magdamag mo nga akong ka-holdingans doon sa loob ng truck mo. Sabi mo, may namimiss ka. Ano bang pinagsasabi mo ha? Anong alam mo sa akin? May jowa na namimiss. At hindi ako bakla. Hindi ako nakikipaghawakan ng kamay sa kapwa lalaki. Isa pa, bakit ko hahawakan ng kamay mo? Ang bata-bata mo pang binata ka. Iyon na nga pinagtataka ko eh, kasi bakit ako? Wala pa akong alam sa mga ganito. Bakit ginanito mo ako? Ang alam ko babae ang gusto ko noon eh. Kasi dati may crush ako na babae. Pero bakit ngayon kahit saan man ako magpunta, ang anino mo ay kumakapit sa aking kamay. Minumulto ako ng damdamin ko. Damdamin ko ata to para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit. Ano bang pinagsasabi mo ha? Pwede ba? Bumaba ka na dyan mula sa loob ng truck. Kanina pa patingin-tingin sa atin ng mga tao dito. Akala nila kung may ano na dito sa loob ng truck.
Bababa lang ako dito kung mahahawakan ko muli ang kamay mo. Oo na. Ito, kamay ko. Abutin mo. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta bumaba ka pagkatapos mo ha. At dito na nga po Sir Will, iniabot ko ang kamay ko sa kanya. Tinignan niyang mabuti ang palad ko at nilapit niya sa ilong niya at inamoy niya po ang kamay ko. At noong akmang hahalikan niya ang ibabaw ng kamay ko, nagulat ako. Ano bang ginagawa mo? Bakit mo ahalikan ng kamay ko? Baliw ka? Nakakadiri ka? Nababakla ka? Bumaba ka nga dyan. Kanina ka pa dyan, nakakaabala ka na. Naglilinis ako ng truck ko, inaabala mo ako. Sige na, baba ka na dyan. At dito na nga po siya bumaba habang may binubulong-bulong sa sarili niya kung ano-ano pong sinasabi niya. Tandaan mo, babalik ako mamaya dito sa bahay mo. Babalikan kita. Anong babalikan ng sinasabi mong binata ka? May tama ka. May tatapusin po kasi kami na report mamaya ng anak mo at pupunta ako dito alas 8 mamayang gabi. Pag ako hindi mo pinapasok dito sa boarding house yung isisend ko itong video sa anak mo. Isisend mo ang video na yan? Suntok gusto mo? Walang hiya ka. I-delete mong video na yan ha. Bago ka bumalik dito sa bahay ha. Sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka na sa akin. At dito na nga po kumaripas ng takbo ang binata na ito Sir Will at umuwi sa kanila. Kinakabahan na ako noong mga panahon na ito dahil baka pagbalik niya mamayang alas 8 ay hindi pa rin niya nadidelete ang video. Paano po ako napunta sa sitwasyon na ito? Anong klaseng tao po ba ang kabataan na ito? Ang binata na ito? Natulala ako sa mga nangyayari sa buhay ko nung mga panahon na ito Sir Will. Bakit naman ako nakipaghawak kamay sa kanya doon sa loob ng truck ko? Baka na-set up lang po niya ako noon, naaalala ko. Nagpabantay talaga ako sa isang binata noon kasi baka matow yung ng MMDA ang truck ko po noon. Baka matow, baka hilain ng mga MMDA. Pero dahil hating gabi na, pasalamat po ako dahil hindi natow yung truck ko. Oo, may binata po doon na nagbantay at hindi ko po talaga alam na siya po nakaklase ng anak ko. At may pa-video record pang nalalaman. At anong sinasabi niya na dahil raw po sa akin, hinahanap-hanap na raw po niya ang lalaki na kagaya ko at ang ano ko, hinahanap-hanap na raw po niya. Dahil ba sa akin, bakla na po siya Sir Will. Imbis na babae ang crush niya, lalaki na ngayon. Posible po ba Sir Will na maging gano'n ng isang inosenteng binata? Sa totoo lang Tubal, posible talaga yan kasi ang mga binata na umiidad 14 pataas hanggang 20 anyos ay nagbabago ang pananaw sa kasarian o sarili nila. Batay sa pag-aaral ayon sa Google, kapag na-interact ng isang powerful o matikas na lalaki, ang pagkakabuo ng utak ng isang binatang 14 anyos hanggang 20 anyos, yung mga edad na ganito, dahil sa pagkaka-interact ng isang matigas na lalaki sa kanila, ang mga kabataan na yan ay nagbabago talaga ng sexual concept o pananaw sa kasarian nila. Nagkakaroon po sila ng duda sa kanilang sarili dahil hindi pa po fully develop ang utak ng mga kabataan na yan. Kaya nga po may tinatawag tayong mga minor age. Yung mga minor na yan, hindi pa po fully develop ang utak nila. At kapag mayroon isang matigas na lalaki na yumakap po sa kanila o humalik sa kanila o kung ano paman na higit pa roon, ay nai-interact po ang kanilang sexual concept kung saan nagkakaroon po sila ng duda sa sarili nila kung kung babae ba talagang gusto nila o lalaki. Sa mga edad na yan, imbis na mabuo yung pagkakagusto nila sa babae, bigla pong naglilihis ng landas at nag-iiba ang pananaw nila. Bigla po silang nagkakaroon ng duda sa utak nila sa sarili nila kung babae ba talagang gusto nila o lalaki na. Dahil po napakamakapangyarihan ng isang matikas na lalaki kapag sila po ay yumakap sa isang binata na lalaki. Kaya kung nagkagano na nga po si Carlo, sa iyo na po siya magkakagusto habang buhay, Tubal. At wala na po tayong magagawa dyan. Kahit i-google pa po ninyo yan ang lalabas na impormasyon. Pwede nyo i-type sa Google kung hindi kayo naniniwala. I-type nyo po ang
tanong na ito. Does a young man change his sexual concept during puberty age after an experience with a powerful man? Yan po ang i-type ninyo at yan po ang magiging sagot ni Google. At balik na nga po tayo sa kwento. Sumapit ang gabi, Sir Will. Biglang may kumatok sa bahay. Nagluluto ako nito sa may kusina. Pinagbuksan ng anak ko ang binatang kumakatok. At siya na nga po ang kinatatakutan ko na si Carlo. Bumungad sa may pintuan. Natatanaw ko mula sa kusina na nakasando na po siya na puti. At gumawa na nga po sila ng assignment ng anak ko. Hindi ako kumain sa may kusina kasama nila. Umiwas po ako noong naghahapunan na. Hinayaan ko silang kumain kasama ang anak ko sa kusina. Humiga po ako sa labas ng boarding house sa may bintana at ayaw ko na pong pumasok sa kwarto ko. Subalit bandang alas 12 may gumising po sa akin. Pagmulat ko po ng mata ko, nasa harapan ng mukha ko ang mukha ni Carlo at bigla niya po akong hinalikan sa mga labi ko. Gulat na gulat po ako dahil akala ko ligtas na ako sa akala kong tulog na sila. Naramdaman ko na lang po ang mga labi ni Carlo na sumakop na po sa buong labi ko. Wala na po akong nagawa, hindi na po ako lumaban pa. Ngunit nung mahimasmasan ako, bigla ko siyang itinulak dahil nakita ko na lalaking binata siya. Ano ba? Bakit mo ako hinalikan na? Baliw ka ba? Sorry. First time ko nga rin po humalik eh. Sorry. Hinahanap-hanap po kasi kita eh. Pagpasensyahan niyo na po ako. Hindi ko nga rin po alam kung bakit ganitong nangyayari sa akin. Wala akong pakialam kung first time mo. Ang tanong ko, bakit mo ako hinalikan? Hindi ko po kasi, Kuya Tubal, alam ang nararamdaman ko sa inyo. Kanino niyo po ako napapansin ko na iniiwasan niyo ako sa loob ng bahay niyo eh. Akala ko po may biyahe kayo ngayon at umalis kayo nung bigla kayong nawala. Kaso nung paglabas ko dito sa bahay para umihi sa labas, nakita ko nandito lang po pala kayo natutulog sa may bintana. Wala akong pakialam sa mga paliwanag mo ha. Wag na wag mo na akong hahalikan ulit ha. Nagkikitambay ka na nga lang dito sa bahay namin. Nangahali ka pa. Hindi ko naman po sinasadya, Kuya Cristobal, kasi akala ko po kasi gusto nyo rin eh. Yun pala hindi. Mali pala ako. Akala ko gusto nyo rin ako. At paano mo naisip na gusto kita? Eh kasi yun na nga po, diba? Nung pinagbantay niyo ako sa loob ng truck niyo, nakipag-holding hands po kayo sa akin buong magdamag hanggang umaga. Mali ang akala mo. Nagkamali rin ako ng mga oras na yun. Hindi ko nga rin alam kung bakit ginawa ko yun. Sir Will, bakit nga ba ako nakipaghawakan ng palad sa binata na ito nung gabi na yun? Hindi ko rin talaga alam. Umasukat akalain na ginawa ko ang iyon. Kahit ako nagtataka na po ako sa sarili ko at dito na po nagtatapos ang sulat ko, subalit noong umalis na ako nung gabi na ito, noong pinapaandar ko na po ang truck ko, noong nakita ko po si Carlo habang paalis ako, umiiyak po siya. Habang papalayo ang truck ko, nakikita ko siya na iyak ng iyak doon sa may labas ng bahay namin. Ang ginawa ko, binalikan ko po siya at nilapitan ko siya. Niyakap ko po siya ng mahigpit sa sobrang awa ko sa kanya. Doon na po ako nakonsensya. Ganun po pala, Sir Will, ang nangyayari sa mga kabataan. Nagbabago ang kanilang sexual concept kapag natalo sila ng isang makapangyarihan na matikas na lalaki. Nagiging bakla na po pala sila habang buhay. At hindi ko po iyon alam. Pasensya na, Carlo, sa nangyari sa'yo. Hindi ko talaga akalain na magkakaganon ka. Dahil po sa akin, ito pong si Carlo ay naging bakla na nga po, Sir Will. Kawawa naman po ang inosenteng binata na ito. Nagbago po ang pagkatao niya dahil sa simpleng paghingi ko sa kanya ng pasuyo na bantayan ako sa loob ng truck ko habang lasing po ako noon. Maraming salamat po, Sir Will, sa pagbasa nitong kwento ko sa inyo. Naway kapulutan po ninyo ng aral.